Hello sa inyong lahat. Welcome back ka naman sa aking channel. Ngayon naman ay gagawa tayo ng lighting circuit gamit ang ating latching relay. Ang latching relay o tawag, mas kilala sa tawag sa iba na impulse relay. Parehas lang ang definition niyan. I-explain ko lang muna kung ano pinagkaiba ng latching relay at power relay. Ito yung power relay. Kung makikita natin, mayroon siyang coil na tinatawag na E1, E2. Mayroon din siyang auxiliary contact na pwede natin gamitin pang switching, pwede rin pang interlocking. Depende sa iyo kung ano ang design na gusto mo para sa relay. Ang relay ito, mayroon tong normally closed at normally open, di ba? Halimbawa, hindi pa natin na-supplyan. Ang normally closed niya, ibig sabihin, dahil closed na yun, may contact na yun. Once na na-supplyan natin yung E1 at saka ito, magiging open yun. Tapos, once naman na pinatay natin yung supply sa E1 at saka sa ito, babalik sa pagiging normal niya or normally close. Ang normally open naman, halimbawa, hindi pa siya naka-supply sa itong E1 at saka sa ito, wala pa siyang contact or open pa siya. Once na sinupplyan natin yung E1 at saka ito, magiging normally close siya, may contact na siya. Tapos, pag pinatay naman natin yung supply, magiging balik sa normal, magiging open naman siya. Ito ang power relay. Ang ito namang impulse relay, o tinatawag na latching relay, ito lang sila, pareha sila ng kuhat, pero iba lang ang brand. Mayroon rin siyang E1 at saka ito, mayroon rin siyang auxiliary na normally open at saka normally close. Ang pagkaiba lang nito ay, once na sinupplyan natin itong E1 at saka ito, yung normally open niya, magiging normally close, di ba? Parehas sa power relay. Pero, pag pinatay natin yung supply sa E1 at saka sa ito, mananatili pa rin siyang normally close, which is iba sa power relay. Kasi yung power relay, pag pinatay natin yung supply sa E1 saka sa ito, babalik sa normally close ang normally open, di ba? Parang nagpapalitan lang. Pag once na pinatay natin, babalik sa normal na posisyon niya. Ito naman, hindi na. Pag once na supply natin yung E1 saka sa ito, yung auxiliary niya palaging nakakontak. Tapos, once na pinatay natin, yung E1 saka sa ito sa supply, pero yung contact niya nagiging close pa rin. Once na sinupply natin ulit, saka pa lang sa magiging open. Nakuha niyo ba o nagets niyo ba? Halimbawa, pag inuna sinupply natin E1 saka ito, magiging close contact yung open. Pero pag pinatay natin, manatili pa rin yung close. Once na binalik natin yung supply, saka pa lang sa magiging open. Yun ang pagkaiba ng power relay at saka latching relay. Ito ay continuous bali ang supply nito. Ito naman ay pwede hindi. Tapos manatili lang siyang nakakontak yung auxiliary. Once na pinatay natin at binalik natin, saka pa lang siya magiging normally open. Hindi tulad sa iba na pag nasupply natin palagi, magiging close siya. Tapos pag pinatay natin, magiging open. Ito, once na supply natin yung voltahe, magiging close yung open. Pag pinatay natin, nagiging close pa rin siya. Pero pag sinupply natin ulit, tsaka pa lang siya magiging open. Kaya, sisimulan na natin to. Ito na pala ang ginawa ko na diagram. Ito yung latching relay, iwan ito yung light natin o lamp. Parang makukumpara natin to siya sa, kung sa ilaw pa to, ito yung tinatawag natin na 3-way, di ba, or 4-way. Depende sa ilang switch ang gagamitin natin. Basta kay ito, lahat ng switch nito ay puro normally open. At push button lamang siya, no. Pag once na binitawan natin yung switch, babalik sa pagiging open. Hindi tulad sa mga tumbler switch or toggle switch na pag na-push natin ng on, manatili siyang on, di ba? Ito ay puro lang normally open, mga push button. Pag binitawan natin, saka pa lang siya. At pag binitawan natin, nag-open rin yung switch niya. Kaya sisimulan natin. Kung makikita nyo, ito yung tatlong switch, 1, 2, 3. Ito yun sa actual bali, papakita ko. Ito yun, 1, 2, 3. May lahat siya, may number, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Kaya balik ko, papakita ko ulit ang diagram. Makikita natin, lahat ng 3 ay naka-jumper. Ibig sabihin, naka-parallel siya.
lahat ng 4 naka-jumper rin, naka-parallel siya ang push button natin sa bawat isa. Kaya gawin mo natin itong paparallel. Ito ang unahin natin. Itong gawin natin, lahat ng push button ng tray i-connect natin. Wala tayong alligator clip, kaya kuhaan muna natin. Iikpitan lang ito, number 3 at saka number 3. Connect natin dito. Tapos yung number 3 naman, pakukonect na sa number 3 rin doon sa kabila. Kagawa rin natin to number 3. Pupunta rin sa kabila ng number 3 na switch. Ito na bali yun. Lahat ng 3 nakakabit natin. Ngayon naman, ang number 4 naman ang i-connect natin. Lalagyan natin ng mga jumper. Lahat ng number 4 at saka number 4. Connect natin to, number 4. Wala tayong alligator clip, kaya parang i-splice na lang natin. Tapos number 4 to number 4. Ayun na, natapos natin lahat ng number 3. Ilagyan natin ng mga jumper. Lahat ng number 4 lagyan ng jumper. Ito na lang, yung line 1 maglagay tayo ng line 1 papunta sa number 3 na push button. From line 1 to number 3 na push button. Ito, from line 1 kukonect natin sa push button na number 3. Na-connect na natin to. Ito naman yung number 4. Yung number 4 papunta sa iwan sa latching relay o impulse relay. Parehas lang yan. Number 4, kahit saan tayo kumuha ng number 4 dito lang ako. From number 4 papunta sa iwan ng latching relay. Ito yung iwan ng latching relay. Nakabit na natin to, pang number 4 to E1. Yung E2 naman papunta sa line 2. Yung E2 ng latching relay. Ito na yun, E2 ng latching relay. Papuntang line 2. Dahil tapos na, ito naman tayo, pwede tayong kumuha sa line 1, pwede rin sa number 3. Line 1 na lang tayo, line 1 papuntang number 3 o normally open ng latching relay. Normally, from line 1 to open. Hanapin lang natin yung open dito. Sa ngayon na posisyon, number 3 at saka 4 ang open nito. Kaya kakabit natin. From line 1, dito line 1. Connect natin sa number 3 ng latching relay. Dahil nakabit natin yung number 4 ng latching relay, kukunik natin sa isang linya ng ilaw. Ito yung gagawin natin na ilaw. Ito na lang. Itong pula para mas linaw. Number 4 ng relay, ng latching relay, papunta sa isang linya ng ilaw. Dahil natapos natin to, ang isang linya naman ng ilaw papunta sa line 2. Ito na yun, isang linya papunta sa line 2. Ngayon naman, ititesting na natin. Pakita ko muna ulit yung diagram para ma-picturean nyo, may screenshot nyo. Para lang siya, ito na yun, bali tinatawag natin na ito yung 4-way, no? Dalawang switch na 3-way at isang 4-way. Bali 3 location siya.
Ito naman, walang problema kahit ilang gamitin natin push button, kahit 10 pataas pa yan, walang problema, basta ipaparare lang natin. Subukan natin. I-on ko yung breaker. Tapos, pagaganahin natin itong, subukan natin kung iilaw ba yung kulay red. Pindutin natin. Kung nakikita nyo, umiilaw na siya. Normally open lang ginamit yung push button. Yan. Tapos subukan natin patayin ulit. I-assume na lang natin na magkaibang location to. Itong first location. Pwede natin i-off dito. Pwede rin i-on dito. Pwede rin natin i-off dito. Kung nakikita nyo, pwede natin i-on dito. Pwede natin i-off dito sa kabila. Makukumpara natin ito no, sa yung 4-way, no? Dalawang 3-way at saka isang 4-way. Start. Stop. Energize. Patayin natin dito. Tapos buksan ulit. Ayan. Patayin. Buksan ulit. Yun lamang po. At sana ang video na to ay nakatulong sa inyo. At maraming salamat. At sa hindi pa pala nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, paki-subscribe na lang at hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video ko. Naglalabas ako ng video ng 2 video sa isang linggo. Yun lamang at maraming salamat. God bless.